Arestado sa Taytay Rizal ang isang Nigerian national at ang kanyang kinakasama na sangkot umano sa love scam. Mahigit 3 milyong piso ang natangay sa nagreklamong biktima. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senyas, pinalibutan agad ng NBI Rizal ang isang kotse sa parking lot na ito sa Taytay Rizal. FBI, raise your hand. Open the door. Get out! Tumaas ang tensyon na magmatigas ang dayuhang target at tumangging bumaba ng sasakyan. Pero nang dumami na ang mga ahente, napilitan na lumabas sa kotse ang Nigerian national. Stand up. Here. Get down. Get down. Hold your knee. Hold your knee. Sa kalapit na establishmento, arestado rin ang kanyang live-in partner. Ayon sa NBI Rizal, nag-ugat ang operasyon sa reklamo ng isang complainant laban sa isang dayuhan na nagpakilalang intelligence operative ng Amerika na kanyang nakilala sa isang dating app. Kinalaunan, naging karelasyon niya ito. Una ay hiningan siya ng pambayad sa mga materyales at mga workers noong di bahay niya pinapagawa dito sa Pilipinas. At pagkatapos dito daw huling mission niya, ay siya daw ay dito naman ninira sa Pilipinas. Umabot sa 3.5 million pesos ang kanyang naibigay. Pero nagduda na siya nang sabihin ng kanyang kausap online na may package siyang pinadala at kailangan niyang bayaran ang insurance at fees nito. Sinusuyo at nililigawan at tinatrabaho ng sindikato. Lagi siya nahihinga ng pera, nakahalata na ito complainant, kaya lumapit siya sa aming tanggapan. 3 buwang buntis ang naarestong babae na bukod sa tagakuha ng pera sa kausap ng grupo ay nagsisilbi rin umanong money mule sa tuwing ipinapagamit ang kanyang bank account para sa transaksyon ng mga Nigerians. Inutusan kaming kunin ang pera at bibigyan kami ng komisyon. Tumanggap po kami ng trabaho dahil naghangad din po kami kumita. Hindi ko akalain na ganitong mangyayari. Kung ano po yung utos sa akin, iyon lang po ang ginawa ko. I'm not a scammer. I'm innocent. I'm used on this. This is not my kind of business. I have my own business. Naging eye-opener daw para sa biktima ang inakala niyang true love na scam lang pala. Kaya paalala niya, huwag maniwala o magbigay ng mga personal na impormasyon sa mga nakikilala natin online. ngayong magpapasko, muli nibigay ng paalala ng NBI para sa mga posibleng binibiktima ng ganitong modus operandi. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isinilalim sa forensic exam ang gadget ng babaeng ikakasal sana noong December 14 pero isang linggo nang nawawala. Nagsagawa rin ng walkthrough ang Special Investigating Team na tumututok sa nawawalang bride-to-be. Saksi, si Marisol Abduraman. Itinuturing ng person of interest si Mark J. Reyes sa pagkawala ng kanyang bride-to-be na si Shera De Juan. Since siya po ang partner na sila ang magkasama for how many years, at siya rin po ang huling mayroong conversation at sila ngayon nagsasama. At tingin namin, siya rin ang makakatulong po sa amin sa pag-solve nitong missing bride niya. Pero paglilinaw ni QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, hindi pa nangungahulugang suspects na si Reyes. Kaninang umaga, nagkaroon ng walkthrough ang Special Investigating Team na tumututok sa nawawalang bride-to-be. Pinuntahan nila ang bahay ni Reyes at De Juan. Tinignan natin kung how long yung paglakad niya. Basa namin, sumakay siya either sa bus or yung kasunod ng bus. Hinahanap yung driver ng bus at yung conductor para ipakita kung talagang sumakay si Miss Shira. Gusto natin makita, baka may iba siyang cellphone na hawak during naglalakad siya from his residence up to dun sa Petron. Isinailalim na rin sa forensic exam ang mga gadget ni De Juan. Pinapa-expedite po natin yung laptop ni Miss Shira
at yung cellphone niya for forensic exam. Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang mga kamag-anak ni De Juan sa kanyang probinsya pero wala siya roon. Wala rin impormasyon ang kanyang mga kaanak tungkol sa kanya. Nakikipag-ugnayan na rin ang QCPD sa Bureau of Immigration para ma-check kung nag-abroad si De Juan simula ng mapaulat na nawawala. Wala rin siyang record na bumiyahe sa iba pang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng eroplano. Nagtanong na rin po tayo sa PNP ABSI Group, nag-check tayo kung merong nag-travel locally at so far wala naman na pangalan Miss Shira De Juan. Aminadong Quezon City Police na hamon sa kanila ang kaso ni De Juan, kaya lahat daw ng anggulo kanilang tinitingnan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Uunahin kumpunihin ang EDSA Ross Boulevard sa pagsisimula ng malawakang rehabilitasyon sa EDSA sa December 24. Git po ng MMDA, hindi ito makakadagdag sa matindi ng traffic sa EDSA ngayong Kapaskuhan. Saksi si Joseph Morong. Saktong December 24, sisimulan na ang unang bugso ng simpleng bersyon ng EDSA Rehabilitation ng DPWH, DOTR at MMDA. Alas 11 ng gabi, sasagawa ang reblocking o pagpapalit ng mga basag na bahagi ng EDSA mula Rojas Boulevard hanggang Orense sa Makati. Sasamantalahin na rin nila ang oras habang marami ang papalabas ng Metro Manila para magbakasyon sa paparating na Pasko. Ang bahaging ito ng EDSA dito sa May Maynila, kanto ng Ross Boulevard, ang unang kukumpunihin ng pamahalaan. Simula yan December 24, alas 11 ng gabi. Ayon sa MMDA, DPWH at DOTR, itong bahaging ito hanggang dito sa May Taft at Orense ang may pinakamaraming kailangang kumpunihin sa bahagi ng EDSA. Sinisiguro rin nila na hindi ito magdudulot ng Carmageddon dahil hindi kailangang isara ang malaking bahagi ng EDSA. Hindi rin magpapatupad ng dagdag na odd-even scheme o kaya ay maglilibre ng toll sa Skyway. Mananatili rin ang EDSA Bus Carousel. Yung closure na 24/7, selected yung area kung saan lang kailangan yung reblocking. In effect, wala na pong saradong karsada by January 5 a.m. Very minimal disruption ito, both sa commuters at sa motorists. Sa January 5 naman na inaasahan ang pagbabalik ng karamihan sa Metro Manila galing sa bakasyon, sa gabi na lamang hanggang madaling araw gagawin ang rehabilitasyon. Hanggang May 31, 2026 natatagal ang schedule na yan hanggang matapos ang proyekto. Isa rin sa mga hakbang para maibsan ang mabigat na trapiko sa Metro Manila ang pagtow sa mga nakahambalang na sasakyan. Gaya na lamang sa Dahlia Avenue sa Fairview, 2 tricycle ang natow dahil sa maling pwesto ng kanilang terminal. Gayon din ang nangyari sa Republic Avenue. Sa Commonwealth Avenue naman sa Quezon City natiketa ng mga sasakyan na huling nakaparada sa pedestrian road. Kumpiskado rin ng alagang manok na nabutang nakabalandra sa kalsada. Agad na puno ang tow truck pagdating sa tapat ng isang ospital sa Regalado Avenue dahil sa dami ng illegally parked vehicle. Ilang tindahan din ang pinaklas. Sa Chino Rosas Avenue naman sa Makati City namataan din ang dami ng sasakyang iligal na nakaparada. Hindi lang mabigat na traffic ang problema ngayong Kapaskuhan, pati na rin ang mataas na presyo o rates ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. Kaya magpapatupad na ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng surge pricing cap. Ipatutupad ito sa December 20, imbes na ngayong araw alinsunod sa hiling ng ride-hailing companies. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Binawi na ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng pickup driver na nanakit ng lalaking nagkakariton sa Antipolo, Rizal. Kanina, nagharap ang dalawang panig sa tanggapan ng LTO. Humingi ng tawad ang driver at sinabing hindi na niya ito uulitin. Ay pa sa LTO, naka-aalarma na ang sasakyan nito sa talaan ng ahensya para matiyak na hindi na ito magagamit sa anumang paglabag sa batas trapiko. Bukas, nakatagdang ilabas ng LTO ang resolusyon kaugnay nito at maaari pa raw itong iapela ng driver. Nahaharap sa 1 bilyong pisong class action civil suit sina Quezon City 5th District Congressman Patrick Michael Vargas, dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Inihayag po yan ng isang grupo at ng mga residente ng 5th District dahil sa mga palpakumanong flood control project sa Navaliches. Saksi si Sandra Aguinaldo.
tumakbo laban sa trilyong itinakbo. Ang tema ngayon taon ng Operation Run sa UP Diliman sa Quezon City. Bit-bit na mga kalahok ang mga placard na kumukondena sa korupsyon, kaisa sa malawakang panawagan para may managot sa pagkurakot ng kaba ng bayan. Ang isyong ito, umabot na sa pagpupulong ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC sa Doha, Qatar. Binigyan diin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang tulungan ng mga bansa sa asset recovery o pagbawi ng nakaw na yamang maaaring naitago sa ibang bansa. No country can address corruption alone. We welcome deeper cooperation in asset recovery, procurement transparency, information sharing, and countering cross-border and technology-enabled corruption. Tinawag niyang systemic corruption ang anomalya sa mga flood control project. We moved quickly, complaints were evaluated, evidence was assessed, and charges were filed. Several high-level officials now faces cases before the Sandigan Bayan, our anti-corruption court. These actions send a clear message. Accountability must reach those who believe that they are beyond the law. Sa ngayon, 2 batch ng kaso na ang naihain ng ombudsman sa korte kaugnay sa mga flood control projects. Una, ang kaso laban kay dating Congressman Zaldico, mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest, kaugnay sa 289 million peso flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ikalawa, ang kaso kaugnay sa 96 million peso Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental, kung saan sangkot umano ang ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction kabilang si Sara Diskaya. Ang mga kaso laban kina Diskaya nailipat na sa Lapu-Lapu RTC mula sa korte sa Davao. Alinsunod ito sa patakaran ng korte na ilipat sa pinakamalapit na anti-graft court ang mga kasong may kinalaman sa korupsyon sa mga infrastructure project. Sa Quezon City, naghain ng grupong United Peoples Against Corruption at mga residente ng District 5 ng 1 billion peso class action civil suit kaugnay sa anilay ghost at palpak na flood control projects sa Novaliches. Kinasuhan sina 5th District Congressman Patrick Michael Vargas, dating Congressman Zaldico, dating House Speaker Martin Romualdez at mga jando na kawani ng DPWH sa District 5 at mga kontraktor. Ang hinihingi nila sa kanilang civil case, danyos o bayad sa mga naperwisyo ng baha sa district. Ito ay isang civil case for damages. Di ba may mga nagsosoli ng pera? Ang tanong, nakakuha ba tao doon? It goes to the treasury. Yung sa mga tao, mababalik ba nila? Bawat isa sa kanila ay may karanasan kung saan na-damage sila. No? Nagkaroon sila ng mga aberya, for instance, yung mga hindi nakapasok sa trabaho, yung mga nasiraan na sasakyan, nasiraan ng bahay, nagkasakit yung kanilang mga anak. Ang kampo ni Romualdez, tiwalang magiging patas ang korte. Former Speaker Martin G. Romualdez voluntarily appeared before the Independent Commission on Infrastructure and submitted all relevant documents. The ICI report expressly states that there is no adverse finding against him. Ang kampo naman ni Ko, gusto munang makita ang reklamo bago magkomento. Sinisika pa naming makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Sa usapin naman ng restitution, 2 DPWH engineer na ang nagbalik ng pera, sina Henry Alcantara at Gerard Opolencia. Kinumpirma ng DPWH na nag-resign na rin si Opolencia na iniugnay sa umunay paghahanda ng listahan ng mga proyekto ng ilang senador at pangungulekta umano ng kickback para sa kanila. Hindi ibig sabihin nagsoy ka ng pera, hindi ka na mananagot. Kung ang investigasyon tutumbok sa kanya na mukha namang doon din papunta kasi nga na-mention siya ni former Yusek Bernardo, then kailangan pa rin niyang harapin. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.